Hello mga kapatid, magandang gabi ho. Salamat for joining sa ating broadcast. 8:01 ng gabi sa aking orasan. Salamat sa Panginoon sa opportunity ho na tayo ay nagkasama huli sa gabing ito. Kumain na ho ba kayo? Kami ho, medyo maaga talaga kumakain pagkagabi. Mga alas 6 o 6:30, dinner na po. Actually, yung dinner ko, ano lang um, tinapay po. Sinusubukan ho nating mag-dieta pagkagabi kasi siyempre ang hirap pagka overweight po Oo. Ako po yung nahihirapan kaya sana dire-diretso na ho ito. Disiplina lang ho talaga ang kailangan Pero sarap kumain kasi. Opo, lalo na pagka pagod. The more na pagod, the more na malakas po kain Opo. Time check tayo, 8:02 ng gabi sa aking orasan. Tayo po yung magsimula na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat sa gabing ito. Masaya kami sapagkat nakapagpahinga po kami. May mga na-accomplish kami sa maghapon. Salamat po. Bagamat ang 25, so ay ito po ay anibersaryo ng People Power. Pero medyo hindi ata masaya yung marami kasi may trabaho. Pagkagilman, salamat po sa kalayaan na meron ng Pilipinas sa mga nakalipas sa taon. Alam po namin na struggle po ang Pinas sa politika. Pero alam namin na ito ay pasamantala lahat. Pasasaan ba ito sa dulo kundi ang Panginoon pa rin ang bida sa lahat. Samahan niyo po kami as we study God's Word sa aming pag-aaral po ng katekismo maya-maya. Sana po ay maintindihan namin, may joy namin yung aming pananampalataya kay Kristo. Salamat po ba ng Espiritu sa ibibigay niyong talino't gabay sa gabing ito. Gusto namin tignan yung Book of Romans muna. After which ay didiretso po kami dito sa katekismo. Maraming salamat po. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. Alright. Magandang gabi, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat po for joining para sa ating gabing broadcast. Mga kapatid, bago tayo dumiretso doon sa katekismo, gusto ko munang bigyang pansin natin sinulat ni Pablo sa Book of Romans, chapter 1, verse 1 to 7. Sensya na po kayo, medyo yung aking Romans chapter 1 verse 1 to 7. Ito sabi ni Pablo, "From Paul, a servant of Jesus Christ, an apostle called and set apart for God's good news, the very promises he foretold through his prophets in the sacred scriptures, regarding his son who was born in the flesh, a descendant of David, and has been recognized as the Son of God, endowed with power, upon rising from the dead, through the Holy Spirit, through him, Jesus Christ our Lord, and for the sake of his name, we receive grace and mission in all the nations, for them to accept the faith. All of you, the elected of Christ, are part of them. You, the beloved of God in Rome, called to be holy. May the God the Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace." Mga kapatid, naniniwala tayo bilang Katoliko na ang number 1 natin na pinangahawakan, salita ng Diyos. Alright? Ang salita ng Diyos. Ito po yung gamit kong Bible, na ito po ay Christian Community Bible, Catholic Pastoral Edition. Revised Edition po ito. Mga kapatid, yan po yung pangunahin natin na pinaniniwalaan, ang salita ng Diyos. Pangalawa ang tradition, pangatlo yung magisterium. Very foundational, very basic. Hindi mo pwedeng ihiwalay ang Biblia. Okay? Kaya marapat lamang sa kada fellowship natin online, mahalagang bigyan natin ng pansin ang salita ng Diyos. At the same time, yung ating katekismo.
Kasi ito yung pundasyon natin salita ng Diyos. Yung katekismo, nandito po yung nakalagay yung pinaniniwalaan natin. At yung pagpapaliwanag naman ay dun sa magisterium. Ang binanggit ni Pablo rito, mga kapatid, sabi niya siya po ay servant ni Jesus Christ. Importante po ito, mga kapatid, na maintindihan po natin bilang mga Katoliko na itong si Pablo ay bahagi po ng gawain ng Panginoon Diyos. Bagamat originally hindi po siya bahagi, pero pang-13 siya. Pero ang kanyang focus po kasi ay sa mga hintil. Opo. Makita natin dito na si Pablo, ang pagkakapakilala niya sa kanyang sarili, siya po ay servant ng ating Panginoong Hesus. Siya din po ay apostol. Siya po ay tinawag, siya po ay itinilaga para po sa mabuting balita. Binanggit po dyan the very promises he foretold through his prophets in the sacred scriptures. Mahalaga to, mga kapatid, na makita natin ano ba ang role ni Pablo sa gawain ng Panginoon Diyos. Meron din po. At binabanggit ni Pablo patungkol po kay Kristo, who was born in the flesh, a descendant of David. Mahalaga po ito, yung born in the flesh. Naniniwala tayo bilang mga Katoliko po na doon sa idea ng incarnation. Bagamat si Kristo ay Diyos, bahagi po siya ng Godhead o Trinity, ay nagpa siya ang God the Father na siya po yung magiging representative sa lupa. Ang pinakamisyon ay para po bigyan ng pag-asa ang humanity, magkaroon ng kaligtasan. Dahil nagkaroon ng problema, ang kasalanan po ay pumasok sa sanlibutan. At bahagi po ng overall plan ng God the Father ay iligtas ang tao mula po sa kasalanan. At maganda po yun, nabanggit dito ni Pablo, na itong si Jesus who was born in the flesh at descendant po ni David. Binabanggit din po rito na and has been recognized as the Son of God, endowed with power. Maganda po ito na may pagpakilala si Pablo na itong si Jesus, siya po ay Son of God, siya po ay may kapangyarihan. At binanggit din ni Pablo na itong Son of God na ito na may kapangyarihan, who was born in the flesh, a descendant of David, ito po ay muling binuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Maganda po yung theology ni Pablo, mga kapatid, na maganda tong tignan natin, magkaroon tayo ng reflection, mga kapatid. Binanggit pa niya, through Him, Jesus Christ, our Lord. Mga kapatid, na sinulatan dito sa Romans ay yung iglesia, mga iglesia lokal. Diyan sa Roma, mga kapatid. Pag sinabi nating church ito ay body of believers na mayroong personal na pananalig sa ating Panginoon na sumusunod sa aral ng ating Panginoong Hesus. Opo. Mga kapatid, binanggit po dyan na si Jesus Christ ay Lord. And for the sake of His name, we receive grace, ang sabi ni Pablo. Ano pang tinanggap natin? Ang sabi dyan ay yung pagmimisyon in all the nations for them to accept the faith. Napag-usapan po natin, di ba, sa katekismo na bahagi ng ating pagkatawag ng Diyos sa atin ay meron tayong gagawin na isi-share po natin yung pananampalatayang yan sa iba. Ang sabi ni Pablo, all of you, the elected of Christ, are part of them. Ano yung part of them? Part ng misyon, part ng pananampalataya. Binabanggit pa ho na the beloved of God in Rome. Ito po yung pagkakatawag ni Pablo sa mga Kristiyano o mananampalataya sa Roma. Sila po ay elected of Christ. Bahagi po sila. Sila po ay minahal ng Diyos. Sila po ay tinawag upang maging banal, called to be holy. At dito sa may huling talata po, sa talatang 7, ay tila baga ito ay a sort of benediction. Ano po? Sabi dyan, may God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace.
Ito makita natin dito yung dalawang bahagi ng Trinity, ang God the Father at ang ating Panginoong Hesus. Pero binanggit po ron sa talata pong 4, yung banal na Espiritu. Opo. Si Pablo po ay Trinitarian ang kanyang doktrina, ang kanyang theology. May God our Father and the Lord Jesus Christ give you grace and peace. Yung personal pronoun na you dyan ay tumutukoy sa mga Kristiyano sa Roma. Now, hindi lang sa Roma, kundi ito'y totoo rin po sa atin na mga Katoliko, mga kapatid. Itong grace and peace ito'y bahagi ng binigay sa atin ng ating Panginoon. Now, didiretso po tayo doon sa ating pinag-usapan na katekismo ng Iglesia Katolika. Let's have a quick review. Kagabi, pinag-usapan po natin, nasa pangalawang heading na po tayo na palaganapin ang pananampalataya sa paraan po ng katekesis. Sabi po natin kagabi na ang salitang katekesis ay madaling ikinapito sa mga malasakit ng Iglesia. Ano po ang layunin upang gawing mga alagad? Tulungan ang mga taong sumampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Nang sa gayon, ay magtamo sa paraan ng pananampalataya ng buhay sa kanyang pangalan ng Panginoong Hesus. At hindi lang po yon, kundi tuturuan sila at aralan sa buhay na ito at itatag ang katawan ni Kristo. Nabanggit din po natin kagabi na sa isang pakahulugang natatangi, ang sabi natin ay maaring tawagin na edukasyon sa pananampalataya itong katekesis. Ito yung parang maikling definition natin, edukasyon sa pananampalataya. Pangunahin po yan pagtuturo sa mga maliliit na bata o di kaya'y kabataan at mga may gulang na tungkol sa pagtuturo ng doktrina Kristiyana na ibinibigay po sa isang paraang organiko at sistematiko upang simulan sa kanila ang buong buhay Kristiyano. So, pinapaliwanag ng katekismo ng Iglesia Katolika na itong pagpapalaganap ng pananampalataya ay ginagawa ho natin yan sa paraan ng katekisis. Sabi natin, ang katekisis ay ang edukasyon sa pananampalataya. Nagsimula ho primarily sa mga bata, and then sa mga kabataan at sa mga adults ang pagtuturo ng katekesis. Ano po ba ang laman yan? Doktrina po. Doktrina Kristiyana. At ito po ay naka-organize po yan, mga kapatid. Sa wikang banyaga po ay binabanggit yan na catechesis is an education in the faith of children, young people, and adults, which includes especially the teaching of Christian doctrine, imparted, ipinabahagi po, generally speaking in an organic and systematic way, with a view to initiating the hearers into the fullness of Christian life. Yun po yung ini-introduce sa catechesis. Paano ma-appreciate ng mga tinuturuan yung kabuuan ng Kristiyanong pamumuhay. Ngayon, nasa number 6 po tayo sa gabing ito. Ito'y bahagi pa rin po sa ikalawang heading natin na palaganapin ang pananampalataya sa paraan ng katekesis. Ang role ng mga catechist ay ipalaganap po. Ano po ipapalaganap? Yung pong pananampalataya. Ano po yung paraan? Paraan ng katekesis. Sabi po sa paragraph number 6, upang maiwasan ang pagkakamali, ang katekesis ay kinakapalooban ng mga unang aral ng misyon, pastoral ng simbahan, na may pananaw na kateketiko, na siyang paghahanda para sa katekesis o pinagmumulan nito'y tulad ng unang pangangaral ng Ebanghelyo o pamamahayag misyonero sa ikatatanim ng pananampalataya, paghahanap ng mga katwiran upang sumampalataya, karanasan sa buhay Kristiyano, pagdaraos ng mga sakramento, pagbubuo ng pamayanang eklesyal, at pagsaksi ng mga apostol at misyonero. Mga kapatid, ito po yung nakapaloob sa pagtuturo ng katekesis.
may binabanggit po dyan. Yung pangangaral po ng Ebanghelyo. Pamamahayag misyonero. Ikinakailangan po yung mananampalataya ay lumalim, magkaugat sa kanyang pagkakilala kay Kristo. Binabanggit din yung paghahanap ng mga katwiran upang sumampalataya. Basahin ko siguro sa wikang Banyaga, mga kapatid. While not being formally identified with them, catechesis is built on a certain number of elements of the church pastoral mission, which have a catechetical aspect that prepare for catechesis or spring from it. Ito po yung nilalaman, mga kapatid, the initial proclamation of the gospel or missionary preaching to arouse faith. Pag sinabing initial, ito yung pambungad. Ito yung pambungad na pagpapahayag ng Ebanghelyo o yung pangangaral. Ang layunin, yung pananampalataya para mapukaw. Pangalawa, examination of the reason for belief. Bakit po ba natin pinaniniwalaan ang isang doktrina? May rason po lahat yun eh. Yung pananampalataya, hindi lang pananampalataya. Sa Katoliko, mahalaga yung reason. Yung faith and reason, magkasama po yan. We do not believe in faith alone. Faith and reason. Dapat mapaliwanag mo, bakit ka naniniwala sa doktrina natin? Mahalaga po yun. Hindi po tayo Bible alone. Tayo po ay Biblia plus yung ating obedience sa kalooban ng Diyos. Opo. Lagi pong may kasama. Diyan lang po tayo nagkakaroon ng misunderstanding sa mga kaibigan nating Protestante at mga Evangelical. Sapagkat sila po ay nakatutok lamang sa salita ng Diyos. Wala na po silang tradition, wala silang magisterium. Of course, medyo mahaba-habang usapan po ito o pagtalakay para sa mga kaibigan natin, pero yan po ang ating tayo dyan bilang mga Katoliko. At mahalaga lang po na mas paigtingin pa natin yung ating pag-aaral para mas ma-appreciate po natin. Ano pa po? Experience of Christian living. Importante rin ho sa atin yan bilang Katoliko na maranasan po natin kung paano maisabuhay ang pananampalataya. Mahalaga rin sa atin yung celebration of the sacraments. Hindi po masama na balik-balikan, ulit-ulitin ang mga tinatalakay natin sa mga nakalipas na panahon kasi makakatulong ho yun na maging bahagi ng ating ng ating kaisipan po. Opo. 7 ho yung ating sakramento. May binabanggit din po na integration into the ecclesial community. Mahalaga sa atin yung komunidad bilang Katoliko. Ang maganda po sa atin ay hindi ka lang bounded sa isang simbahan o parokya. Sa atin, kung hindi ka mapupunta ka sa ibang lugar, dahil maraming Katoliko sa Pilipinas, maraming parokya, maraming simbahan, istruktura, ay walang nagbabawal sa iyo na bumisita ka doon sa parokya na yon. Of course, as long na Catholic Church yan, iba naman yung Independent Church o Aglipay. Opo. As long na may Katoliko sa isang lugar na pupuntahan mo sa Pilipinas, ikaw ay welcome. Importante po yun kasi community tayo eh. Walang nagbabawal na magpunta ka sa ibang simbahang Katoliko para makipag-worship doon. Bakit po? Iisa lang naman yung sistema natin eh. Pag nagpunta ka sa ibang parokya, may pari din po yun. At yung order ng worship ng program, kung gusto nating banggitin na programa, ay iisa lang din ho. Kaya maganda po yun. Sa isang banda, kung hindi tayo makapunta sa ating simbahan, kung kayo po may mga lakad, pwede po kayong pumasyal kasi community po tayo, mga kapatid. Napakahalaga po sa atin yun.
At may binabanggit din po na apostolic and missionary witness. Mga kapatid, itong binabanggit natin dito na palaganapin ang pananampalataya sa paraan ng katekesis ay lubhang napakahalaga sa atin bilang mga Katoliko. Siguro, I'd like to challenge you mga kapatid sa gabing ito. I-consider po ninyo na maging katekista. Ang tawag po namin dyan, nung ako'y pastor pa, Sunday school teacher. Apo. Sa amin po kasi, bago mag-worship, ay meron po kami tinatawag na Sunday school. Ano bang meron sa Sunday school? Yan po ay pag-aaral po ng doktrina. Kadalasan po yan, doktrina ang focus ng Sunday school. Yan po ay tumatagal ng 45 minutes. Apo. Doktrina po talaga yan. Diyan pwedeng magpaliwanag ng teacher. Tapos may question and answer sa dulo po yan. May mga clarifications. Yun po yan. Sa atin po katekismo. Ang katekismo rin sa atin ay series of questions and answers. Mahalaga lang po dyan ay yung bang dire-diretso po siya. Ma-appreciate mo yun Naalala ko po nung ako'y naging bahagi rin po ng Reform community na ma-appreciate mo yung question and answer kasi simula sa unahan, yung organized ba siya, hindi ka malilito. Kasi kung sisimulan niya sa Genesis, di ba? Lahat ng mga possible questions niyo sa Genesis po, sa chapter 1, ay sinasagot po. May mga estudyanteng hindi sila, parang nahihirapan sila ng una, pero nung kalauna, na-appreciate nila yon. Kasi nakasentro mismo dun sa pinag-uusapan sa Genesis. Although napaka-controversial po rin na aklat yung Genesis Kasi may mga naniniwala na hindi po siya literal. Siya po ay parang part lang ng literatura na parang kwento. Pero parang may gusto lang na ipahiwatig na moral lesson. May mga kaibigan naman tayo na talagang literal na literal yan. Walang halong biro yan, literal yan. Kaya pagka binabasa po nila yan, talagang literal na literal. Pero mga kapatid, ang mahalaga lang sa atin bilang mga Katoliko ay ma-appreciate natin ang mga bagay-bagay. Importante kasi sa atin din kung paano natin inuunawa ang salita ng Diyos. Mahalaga po sa atin na meron tayong pagpapakumbaba as we learn, di ba? Hindi po ako dito hindi tayo nagmamalaki o alam na natin po lahat, hindi po. Tayo po ay nananatiling estudyante. At ang maganda lang po sa attitude na yan ay meron pa tayong lugar para matuto. Pag kasi sinabi na natin na marami na tayong alam, yung iba walang alam, medyo problema po yon sa part natin. Tandaan natin lagi, hanggat buhay tayo, meron dapat lugar para matuto pa tayo ng mga bagay-bagay. Maski nasabihin na natin medyo familiar na sa atin. Pero yung attitude na, yung may humility na, sabihin natin, medyo familiar ako dyan pero may gusto akong matutunan pa. Maganda po yun. Magandang motivation po yun sa part natin. Mga kapatid, palaganapin ang pananampalataya sa paraan ng katekesis. Itong mga binabanggit dito, mahalaga po ito. Kaya kung kayo po ay magiging catechist later on, maganda po yan. Kaya lang may mga training po na isinasagawa. Ako po ay sumasailalim sa pagsasanay. Marami po kami every Saturday. Mga nasa kulang-kulang po kami mga nasa 60-70 plus po kami na galing po sa iba't ibang parokya sa Bacolod. Opo. At majority mo ng mga katekista, mga maedad na po mga 60 pataas, ilang piraso lang yung mga kabataang nakikita ko. At parang 4 lang kami ng lalaki na naka-enroll sa training. 4 lang kaming lalaki. Majority mga kababaihan. At majority sa kanila ay nakafocus sa mga paaralan pong pampubliko. Opo.
Pero maganda po ito na mahamon tayo lagi na mag-aral po tayo. Sana po nakatulong itong pinag-usapan natin at yung kaninang nabanggit natin sa Book of Romans kanina na si Pablo, bagamat originally hindi bahagi ng 12, pero nakita natin yung unique role ni Pablo sa gawain po ng Panginoon Diyos. Mapapansin mo lang sa pagmimisyon. Hindi pwedeng sabihin na ito'y para lang sa ilang tao na mga espesyal. Hindi ho. Ang pagmimisyon sa lahat ng Katoliko yan. Meron tayong papel na dapat gampanan bilang mga Katoliko. The mere fact na tayo ay na-confirm ng bishop, di ba? Ang ibig lang sabihin nun ay tatayo ka bilang sundalo, ikaw ay missionary, ibabahagi mo yung pananampalataya na natutunan mo mula sa ating mga kaparian. Opo. Importante po yun. Now, tandaan natin mga kapatid, ang mga kaibigan natin Protestante at Evangelical, hindi natin sila kaaway. Okay? Uulitin ko sa inyo, magkaiba lang tayo ng pinaniniwalaan, pero ako ang tingin ko dyan, personally, hindi sila kalaban. Hindi po. Huwag lang tayo makipagdebate kasi hindi na kailangan sa panahon yan. Ang kailangan lang natin ay magpaliwanag lang tayo. Of course, kung hindi naman sila makikinig dyan, hindi naman tayo magsasayang ng panahon para sa bagay na yan. Mas gugustuhin pa nating, sige, kung ayaw nyo makinig, di okay lang. Ganun yun ang attitude natin. Kasi kung makikipagtalo tayo, hindi kailangan makipagtalo kasi po, talagang ano lang po yan, yung respeto na lang po talaga yan. Ang mahalaga lang dyan, may kanya-kanya tayo, okay? Kung sa tingin natin, tayo nandito sa tama, di panindigan natin. Ganun din naman sila Sasabihin lang din naman nila, kami yung nasa tama, di paninindigan din naman nila yan. O di pares tayong maninindigan, di ba? So, importante lang, kaya ba nila mag-work hand in hand sa Katoliko? Di ba? Ako wala akong problema ano sa kanila. O bro, sige, magkaiba tayo ng pagpapaliwanag pero stick na lang tayo sa pinaka-essential. Kung saan tayo nagkakasundo, doon tayo. Sa pagpapalaganap ng mabuting balita, sige, okay tayo dyan. Gusto ba natin ng hustisya sa gobyerno? Nagkakasundo tayo dyan, sige. Sa panalangin, sige, mag-pray tayo. Hanggang doon lang tayo. Mayroon tayong limitasyon, mga kapatid. But once again, ang ating attitude toward sa mga kaibigan natin, kaibigan we'll just respect them. Kung gusto nilang dialogue lang po talaga tayo. Medyo iwasan na po natin yung nakaka-stress yung debate. Huwag na tayo dyan. Focus na tayo sa pinaka-importante sa lahat. Yung ating relasyon sa Panginoon Diyos. Marami tayong gagawin. Sa ating sariling bakuran lang po. Marami tayong dapat pagbigyan ng atensyon. Opo. At mahalaga po na matutukan natin po yun. Matutukan natin. Let me encourage you, fellow Catholics, na matutunan natin sumentro kay Jesus. Hindi yan madali para sa marami. Kasi struggle ang Katoliko sa totoo lang mag-focus kay Jesus Kasi preoccupied tayo ng mga bagay-bagay sa totoo lang. Hopefully, itong 2025 ay ma-realize natin. Dapat nakasentro tayo sa Panginoong Hesus. Siyempre, yung ating pamilya, lagi nating isipin na mahalaga yung pamilya natin. Hindi lang talaga doktrina, mga kapatid Mahalaga rin ang doktrina, pero mas mahalaga yung paano mo siya ipinapakita sa kapwa mo. Yun ang yung realization na okay, tama naman yung doktrina. Pero kung ihinto ka lang sa doktrina, ang nafe-feed lang yung mind natin Dapat yung doktrina bumabayan sa ating kamay, sa ating paa, na maging bahagi ng ating Christian life. Na walang
Sana dumating tayo sa point na, yun nga kasi ang Katoliko kasi, all-embracing tayo eh. Wala tayong iniitsapwera, sa totoo lang. Maski anong grupo pa yan, hindi tayo masyadong hindi tayo nagle-label eh. Napaka, napakababait ng Katoliko eh. Kaya lang naabuso lang tayo. Sa sobrang bait natin, hindi na tayo nare-respeto minsan. At yun lang yung general observation natin dyan. Well, ganun talaga. Ang mahalaga lang, tutok lang tayo sa journey natin. Total, ang hatol ng Diyos, individual po yan eh. Pagka namatay ka, hahatulan ka ng Diyos, magbibigay sulit tayo sa Kanya. Ang mahalaga lang, yung ating relasyon sa Panginoon Diyos. Nagawa ba natin yung part natin sa lupa? Yung ipinapagawa ni Lord sa atin. Opo. Sa palagay ko, yun ang dapat nating pokosan eh. Nandun ba tayo sa kalooban ng Diyos? Sa palagay ko, yun ang dapat nating bigyan ng pansin. Etong mga petty na to, na bagay-bagay na to, medyo isang tabi na lang natin to kasi hindi ito nakakatulong sa ating journey. Ang mahalaga lang, focus na kayo sa Panginoon. We try to be balanced sa salita ng Diyos. Salita ng Diyos plus yung ating relasyon sa community, sa ating pamilya. And then paano rin natin pinapakisamahan ang mga protestante at mga evangelical. So, I think dun tayo, no? Yun ang matutunan natin itong taon na to, na we try to love them. We try to love them. Pero kung iba yung kanilang pakita sa ating ipinapakita, wala tayong magagawa talaga doon. Ang ano lang dyan, hindi tayo nagbabago ng tingin sa kanila na hindi sila kaaway. Sila ay mga kaibigan. At bilang kaibigan ay mahalaga sa atin yung respeto bilang mga kaibigan. So palagay ko, makakatulong yun, mga kapatid. Makakatulong yun. Time check, 8:33 ng gabi sa aking orasan. Announcement natin bago tayo magpaalam sa ating broadcast. Ipag-pray po ninyo kasi by March 4, etong Sabado na po yan, ako po ay na-invite na magsalita sa isang Divine Mercy na grupo. Ipag-pray lang ho ninyo yung aking preparations na ginagawa na maging pagpapala tayo sa grupo ng mga Katoliko na ito, Divine Mercy ang tawag sa grupo nila, na makapag-impart tayo ng mga challenges kung paano magiging mas mabunga na isang Katoliko. So pag-pray po natin na nagpipray ako sa Lord na ihanda niya yung aking puso at sana magkaroon ako ng kahit papaano impact sa Catholic community sa Pilipinas. Yun po yung aking pinagdadasal. Opo. Pag-pray po ninyo yung aking preparations. Pangalawa, yung aking may bahay po, patuloy niyong ipagdasal. Baka po may inaantay lang po kasi kami. Baka po itong last week ng February o first week ng March baka madala po namin siya sa ospital. Medyo nahihirapan na po kasi. Nag-aantay lang ho kami ng resources from the Lord. Kasi alam niyo naman kapag ka nagpunta kayo sa ospital, iba ho ang laban sa ospital Kaya ho, ipagdasal nyo lang po kami na i-provide yung Lord yung needs namin sa ospital. Kasi talagang medyo medyo hirap na si Mrs. sa kanyang sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong pananalangin para kay Annalyn. Sana po ay kahabagan siya ng Diyos sa kanyang sitwasyon.
Alright. Bukas magkikita tayo 6:00 ng umaga, Lord willing, na walang problema yung ating wifi dito. Samahan tayo ng Lord sa ating mga pinag-uusapan sa Gospel Reflections. Maraming salamat po, Ordinaryong Katoliko, for joining. Gaspar Torres Cortez, salamat po. Pastor Domingo Bohos, magandang gabi po. Salamat for joining. Jermilyn Hunasan Balahadya, dyan sa San Pedro. Salamat. Atia Montejo, salamat po. Louie, maraming salamat for joining. Si Marivic Cabato Largo, salamat po. Si Pastor Rolin Celis, salamat po sa pag-join. Si Evangelist Babes Acosta, dyan sa Gimaras. Letty Auza. Kapatid na Angel Amoma, dyan sa Japan, magandang gabi po. Alan Yaneta, dyan sa Hungary. Salamat for joining, Alan. God bless sa family. Kay Joshua Paminta Gasapo, salamat po for joining. Kapatid na Sonet Senas, salamat. Kay Jimil Torres, salamat Jimil sa pag-join. Si Pipito Barbon, salamat po. Doc Ron, maraming salamat po sa pag-join. Tess Mendoza, maraming salamat. Alright, let's pray in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ama, salamat po sa aming natutunan. Medyo maikli lang ho yung pagtalakay tonight, pero I hope na ibigay natin maski pa paano yung bahagi pa rin to ng prologue na pagpapalaganap ng pananampalataya sa paraan ng catechesis. Lord, nagdadasal ako para sa Catholic community sa Pilipinas na magkaroon kami ng realization na ang sentro talaga namin ang Panginoong Hesus. Marami kaming dapat ayusin sa aming mga buhay. At yun po yung nakaka-challenge sa lahat Kasi tapos na yung mga panahon na hindi kami seryoso sa pananampalataya. At si Brad Calix, ang pinaka-role natin sa Catholic community ay magsilbing guide lang ho sa mga Katoliko na mas ilalapit sila kay Kristo ng dahan-dahan, na magkaroon ng isang komunidad sa loob ng parokya na si Kristo ang sentro, na talagang follower ni Jesus Christ. Medyo madugong proseso ho yun sa part ko bilang sumusunod din naman kay Kristo. Marami kaming dadaanan ng mga bagay-bagay. Pero alam namin sa journey namin na ito ay sasamahan niyo po kami. Bigyan niyo po kami ng mga seryosong Katoliko na willing matuto ng salita ng Diyos at patuloy na ma-appreciate ang Panginoong Hesus sa aming buhay. Lord, pinagdadasal ko yung mga kaibigan kong pastor dito na kasama namin sa broadcast tonight. Alam ko na ang karamihan sa kanila ay patuloy na ipinapahayag ang salita ng Diyos at magandang bagay na may pagdasal din namin sila kasi bahagi rin po sila ng katawan ng Panginoong Hesus. At naniniwala ho kami na pasasaan ba itong pagkakaiba-iba namin sa dulo, magkakasama rin kami. Tulungan niyo ho kami na patuloy naming tayuan ang pagmimisyon, pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Subukan naming yayain ng iba na mag-journey na kasama po namin. Na kami po ay magjo-joining sabay-sabay sa espiritu po ng synodality. Maraming salamat sapagkat ito po ay deklarasyon ng Jubilee of Peace. Merong pag-asa, Jubilee of Hope. Patuloy kami nagdadasal para sa aming Santo Papa Francis sa kanyang sitwasyong pagkalusugan. Kahabagan niyo po siya. Ayon po sa balita sa Vatican ay may double pneumonia po siya at kasalukuyan siyang sumasailalim sa gamutan. Na Lord willing ho ay makaka-recover po siya.
Ingatan nyo kami sa aming pagtulog mamaya. Bukas magigising kami ayon sa inyong kalooban. Maging masaya kami sa aming buhay pananampalataya. Samahan niyo po kami at mga kaibigan naming pastor na nandito sa gabing ito sa broadcast. Maraming salamat po. Lord, bahala na kayo sa akin may bahay sa pangailangan namin para pang ospital. Nag-aantay lang ho kami sa inyong provision. Sa tamang panahon po ay alam ko ay magiging maayos din po ang lahat. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining us sa mga kaibigan nating pastor. Maraming salamat po sa inyo. Pagpalain ng Lord ang inyong ministeryo at patuloy lang po tayo sa ating mga ginagawa para sa ating Panginoon Diyos. At samahan tayo ng Lord ay ng pinaka-importante. Makita sa atin yung patuloy na ating bukas sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay, ministeryo. At maraming salamat po sa inyo. Mga kapatid, bukas, Lord willing, magkikita tayo sa ganap ng 6:00. Lord willing po. Binabati ko si Pastor Noe Dora. Napaka-busy po nung kapatid niya na siya po yung nagbibigay ng mga talk sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Samahan nawa kayo, kapatid na Noe Dora, sa naman kayong bahagi ng Pilipinas ngayon. Sa ngalan po na aking may bayan na si Annalyn Ledesma Calixto, ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. Tess Mendoza, maraming salamat sa paghabol sa ating broadcast. Ingat po kayo and bye for now.